sa simple pagtulong mo, mayroong buhay na naisasalba, mayroong pamilyang umaangat. The Senate is now constituted. At ito ang mismong Chinese Coast Guard na Napakinggan ni PBBM. 6 na milyong balot ang gagamitin sa A to Z. Kumpleto tayo. Luzon, Visayas, Mindanao at buong mundo. Ngayon ay Lunes, July 13, 2026. Ako si Barbie Bulak at ito ang balitang A to Z. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Mga kataga ni VP Sara Duterte, may tuturing na seryoso at totoong banta ayon sa NBI executive sa impeachment trial. Panibagong big-time oil price hike, aarangkada sa Martes. Health Secretary Ted Herbosa, nagbitiw sa pwesto. Mga pasahero, pwede nang mag-cashless payment sa LRT2. 27 patay sa sunog sa isang pub sa Bangkok, Thailand. Before I did pageants, I dreamed about being a designer. At sa showbiz, Miss Universe 2022 Arbony Gabriel sumabak bilang contestant sa Project Runway Season 22. Magandang gabi, pambungad sa ating newscast. Iginiit ni NBI official Jeremy Lotok na seryoso at totoo ang pagbabanta umano ni Vice President Sara Duterte sa buhay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. Inungkat naman ng ilang senator judge sa impeachment trial kung totoo nga may kinausap na ang Vice Presidente na assassin. Ang balitang A to Z ni Ace Cruz. Ninyong lahat, Martin Romualdez, Lisa Marcos, Bongbong Marcos. Bahagi yan ang online press conference ni Vice President Sara Duterte noong November 2024 kung saan minura at pinagbantaan umano si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. at ilang miyembro ng First Family. Iprinisinta ito ng prosekusyon kasabay ng pagharap ng kanilang ikalawang testigo na si Attorney Jeremy Lotok, ang hepe noon ng Cybercrime Division ng NBI na nag-imbestiga at nag-authenticate sa video. Bukod dito, may naunanaan niyang pagbanta ang bise noong October 2024. I realized toxic na yung relationship. Imagine myself cutting his head. Tingin dito ng NBI, serious, real? That the utterances was deliberately made up by the Vice President, and it really shows serious, actual and real threat. ayon kay Lotok, ikinabahala ng Pangulo at ilang miyembro ng First Family ang kanilang seguridad. Dahilan para magrekomenda ang NBI Division ng kasong grave threats at inciting to sedition laban kay Duterte. These statements have tendency to stir up the people against the government, have tendency to disturb the peace of the community, have tendency to undermine the peace and order, the public peace and order. Tinanong ng senator judges kung inimbestigahan ng NBI ang umano'y assassin na kinausap umano ni VP Sara. Tinuloy niyo ba yung investigasyon para matukoy ang taong ito? Unfortunately, wala kaming ma-establish na validated information na confirm. So, in fact, hanggang ngayon, nag-aantay po kami. If the second highest official of the land sinabi yan, hindi ho biro yan. Medyo mabigat ho yan. In principle, kailangan po ba ng patunay na may kinontratang assassin para maituring na grave threats ang mga sinabi? Hindi po yan kailangan. Inusisa naman ni Senator Judge Joel Villanueva kung inimbestigahan din ng NBI ang nabanggit ng Vice Presidente na banta sa kanyang buhay. Yes, Your Honor, we nag-check kami sa mga open sources. The very reason why we issued subpoena and we sent letter for us to have the chance to
talk to the Vice President and elicit some information, baka meron siyang maibigay na lead na pagsisimulan namin. Unfortunately, hindi ho siya nagpakita ng 2 beses at wala ho siyang maipinadalang representative para magbigay ng info. Kahit info lang na mapavalidate namin, then matitrigger ho yung aming... Sa cross-examination naman ng depensa kay Lotok, sumentro ito sa ilang discrepancies umano sa petsa at ilang impormasyon sa mga dokumentong isinumite sa Department of Justice. It states docketed 3/7/2025 and there is a docket number XVI-INV-25C-00048. Again, this is not with the source of this document is not the DOJ. This is your receiving copy, correct? In fact, this was part of the subpoena documents which you sent to the House of Committee on Justice, correct? Objection. Compound questions. So do you confirm that there is a marking on the upper right which says docketed 3/7/25 and there's a docket number assigned? In this document, sir, yes. Sagot ng NBI official, There was no rectification, there was no defect. Again, this is part of the compliance given us by the Department of Justice. sa Martes sinasang iharap ng prosekusyon sa witness stand si Office of the Vice President Chief of Staff Attorney Zuleika Lopez. Pero posible nila ito magbago dahil sa hiling ni NBI Director Attorney Melvin Matibag na mauna siyang ipresenta bilang testigo dahil may imbitasyon siya sa FBI conference sa ibang bansa sa susunod na linggo. Bagay na kinastigo ng ilang senator judges. I find it in bad taste that a bureau head will dictate to us that he's not available next week. I was Secretary of Foreign Affairs. That's why you have undersecretaries. That's why you have deputy directors. Inatasan ng presiding officer ng prosekusyon na ipasa ang mga kaukulang dokumento na magpapatunay sa pagdalo ni Matibag sa naturang conference at pagdedesisyonan ng impeachment court. Para sa Balitang A to Z, Ace Cruz. Mga ka-A to Z, asahan po ang panibagong paggalaw sa presyo ng produktong petrolyo ngayong Martes. Sa abiso ng kumpanya ng langis, maglalaro sa piso ang dagdag sa kada litro ng gasolina, pero mas malaki ang inaasahan sa diesel na hanggang 4 pesos at 60 centavos ang itataas kada litro. Ang kerosene naman aakyat ng hanggang 2 pesos at 30 centavos. Iniugnay ang malaking galaw sa presyo ng langis sa patuloy na epekto ng tensyon sa Middle East sa global oil market. Bagamat inaasahan ng posibleng pag-normalize ng oil shipping sa Strait of Hormuz, sinabi ng ilang analyst na maaaring abutin pa ng ilang buwan bago bumalik sa pre-war levels ang presyo ng krudo. Kaya kung kaya pa, magpakarga na po. Eto good news naman po, kayo ba ay laging nauubusan ng cash kapag bibiyahe? Maaari nang gumamit ng iba-ibang cashless at digital payment options sa mga pasahero ng LRT2. Pinangunahan ng RCBC ang tap or scan to ride launch sa LRT2 Leguarda Station. Sa bagong sistema, pwede na magbayad ang mga pasahero, bitbit lang ang kanilang Visa at Mastercard na debit o credit cards, kahit galing sa ibang bangko o issued abroad. Tinatanggap din ang mobile NFC payments tulad ng Google Pay, gayon din ang GCash QR. Ayon sa RCBC, katulad ito ng contactless payment system na ginagamit sa mga bansa tulad ng Singapore, Hong Kong at United Kingdom. Layo ng programa na bigyan ng mga commuter ng alternatibo sa cash at beep card payment system. Nauna nang inilunsad ang katulad na sistema sa MRT3 at susunod naman sa LRT1. Ayon kay Transport Undersecretary Timothy John Batan, bahagi ito ng mas malawak na Philippine Automated Fare Collection System na sasaklaw sa MRT3, LRT2, LRT1 at iba pang riles at posibleng iba pang modes of transport. Para naman hikayatin ng mga pasahero, may piso fare cashback promo ang RCBC ngayong July 13 hanggang katapusan. Magkakaroon po tayo ng malaki natin public-private partnership, PPP project, yung Philippine Automated Fare Collection System, na sasaklaw po hindi lang sa MRT3, LRT2, LRT1, kundi sa lahat po ng riles natin ng tren at maging ibang modes of transport. Sabi niya, yung social inclusion, hindi lang dapat connectivity.
kasama niya dyan yung affordability. Kaya makikita nyo immediately last year, nag-launch tayo sa MRT3. Tapos ngayon, LRT2 at malapit na yung LRT1. Naghain si Senator Riza Ontiveros ng Senate resolution para imbestigahan ang mga polisiya ng Energy Regulatory Commission hinggil sa electricity bill disputes at sa pagtaas ng singil sa kuryente. Ayon sa Senadora, dumarami ang reklamo ng mga consumer sa Metro Manila kaugnay ng umano'y erroneous o maling meter readings at irregular na electricity power billings ng Meralco. Diin pa ni Ontiveros, mandato ng ERC na protektahan ng electric consumers, pero maaaring ilang kasalukuyang polisiya nito ang nagpapasa ng bigat sa mga mismong consumer na dapat nitong pinangangalagaan. Sinabi naman ng Meralco na hindi kailangang magbayad ng bill ang mga customer na may existing na complaint o reklamo habang nire-review ang kanilang kaso. Pero ayon kay Ontiveros, may payo ang ERC na magbayad muna ang consumer under protest para maiwasan ang disconnection. Habang iniimbestigahan ng reklamo na anyay nagdudulot ng kalituhan at magkakasalungat na pahayag, kaya kailangan silipin ng Senado ang mga patakaran. Dapat klaro na kapag may maling singil, hindi mapuwersa ang mga kababayan natin na magbayad para makaiwas sa abala. Lalo itong mahalaga ngayon dahil tuloy-tuloy ang pagtaas ng singil sa kuryente. Nagbuga ng pyroclastic density current o uson ng Bulkang Mayon umaga nitong Lunes na sinundan naman ng maikling lava fountain sa bunganga ng bulkan. Nakaranas ang ilang residente ng ashfall habang pinag-iingat ng FIVOX ang mga residente ng Albay sa posibleng pagtaas ng alert level ng Bulkang Mayon bunsod ng aktibong activities nito. Ang balitang A to Z ni Naomi Almohano. Makapal at kulay abong usok mula sa Bulkang Mayon ang bumungad sa mga residente ng Albay Lunes ng umaga. Muli kasing nagbuga ng pyroclastic density current o uson ang bulkan sa ika-189 na araw nitong patuloy na pag-aalboroto. Delikado kung ituring ang uson dahil sa kombinasyon ito ng hot gases, abo at rock fragments o particles. Babagsak na. Nakaranas din ng ashfall ang ilang mga lugar sa Albay, kabilang ang munisipalidad ng Malilipot, Bakakay at Santo Domingo. N95 mask, protektahan ang pagkain at tubig at ngayong tag-ulan, alerto train sa possibility na magkaroon ng lahar, bahagyang basain ang abo para hindi ito madaling liparin. Pagkatapos ay walisin at ilagay sa sako. Namigay na rin ng mga face mask sa mga apektadong residente ang ilang lokal na pamahalaan ng Albay maging ang Philippine Red Cross. Nagdulot din ng pagbuga ng lava fountain sa crater o bunganga ng bulkan. Sa datos ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology o PHIVOLCS, umabot na sa mahigit 5,000 tonelada ang ibinubugang sulfur dioxide ng Mayon kada araw. Pero nitong Sabado lang, July 11, naitala ang record high na mahigit 13,000 tonelada na ibinugang asupre ng Mayon sa loob lang ng isang araw. Ito na ang pinakamataas na level ng asupreng ibinuga ng Mayon mula noong taong 2000. Ang sulfur dioxide o SO2 ay gas na galing sa magma. So kapag mataas ang sulfur dioxide emission, ibig sabihin maraming volcanic gas ang nailabas mula sa ilalim ng bulkan. Nagbabala rin ang ahensya sa publiko na maging mas maingat at alerto ngayong patuloy na aktibo ang Bulkang Mayon. Bagaman kasi nasa alert level 3 ang bulkan, may mga posibilidad na magbago ito at iangat pa sa mas mataas na alert level at magdulot ng explosive eruption. Mahigpit na pinapayuhan pa rin ang mga residente na iwasang lumapit sa 6-kilometer radius permanent danger zone. Para sa Balitang A to Z, Naomi Almohano.
Bibiyahe si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa Singapore para sa isang working visit mula July 14 hanggang 16. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, layo ng biyahe na palakasin ang bilateral relations ng Pilipinas at Singapore. Nakatakdang makipag-courtesy call ang Pangulo kay Singaporean Prime Minister Lawrence Wong. Tatalakayin rito ang mas pinalakas na kooperasyon sa trade at investment, environment, gayon din sa health at regional and global development. Dadalo rin si PBBM sa private roundtable discussion ng Milken Institute sa Philippine Embassy sa Singapore para makipagpulong sa business leaders bilang bahagi ng pagsisikap ng pamahalaan matapos makilala ang Pilipinas bilang upper middle income country. Nagsumite na ng courtesy resignation si Health Secretary Teodoro Herbosa kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para umano tutukan ang kanyang kalusugan. Sa mensahe ni Herbosa sa mga opisyal ng DOH nitong Lunes, sinabi niyang nasa sick leave siya matapos sumailalim sa knee replacement surgery. Anya kailangan umano niya ng 3 hanggang 4 na buwan na extensive na rehabilitation. Kaya hindi magiging makatarungan kung hindi niya maibibigay ang buong oras at lakas sa mahalagang usapin ng ahensya. Kinumpirma naman ng palasyo ang appointment ni Dr. Jose Britanio Pujalte Jr., ang administrator ng Philippine Orthopedic Center. Nauna nang kinaharap ni Herbosa ang ilang kontrobersiya sa kanyang 4 na taong panunungkulan bilang health chief. Proud na proud si Judian Santos Agoncillo sa anak nila ni Ryan na si Juan Luis Lucho Agoncillo matapos itanghal na Player of the Match sa isang football game sa Spain. Sa Instagram, ibinahagi ng proud mom na si Juday ang kanyang tuwa at pagmamalaki sa narating ng anak. Mensahe niya kay Lucho na amazing ang naabot ng anak, sabay sabing malayo na ang nararating nito. Ayon pa kay Judy Ann, nakatulong si Lucho sa kanyang team na makuha ang rank 16 mula sa mahigit 70 international teams. Para sa aktres, pinatunayan ni Lucho ang sipag, galing at patuloy na pag-angat sa larangan ng football. Susunod, bilang ng namatay sa malaking sunog sa pub sa Thailand, umakyat na sa 27. At Alex Ayala, balik bansa matapos ang makasaysayang Wimbledon run. Homecoming reception sa Malacanang, hinihain. Abangan ang kumpletong ulat sa pagbabalik ng Balitang A to Z. Bukod sa 8 taong gulang na batang pumanaw matapos mabigyan ng pampurga, 7 iba pang estudyante ang nakaranas ng adverse effects matapos ang deworming activity noong July 2 sa Hugo Perez Elementary School Annex sa 13 Martires City, Cavite. Ayon sa Department of Education, inaasahan naman ang ilang adverse events sa deworming at karaniwang nangyayari sa hanggang 10% ng nabibigyan ng gamot. Pero sa kasong ito, mas mababa sa 1% ng mga batang sumailalim sa pangpurga ang nakaranas ng masamang epekto. Karaniwan umanong sintomas ng pananakit ng tiyan at pagsusuka, lalo na kung ininom ang gamot nang walang laman ang sikmura. Nilinaw naman ng DepEd na hindi pa natutukoy kung direktang kaugnay ng deworming activity ang pagkamatay ng bata. Iginiit ng DepEd na nananatiling ligtas ang deworming program habang patuloy ang investigasyon. Ayon naman kay DepEd Assistant Secretary Roger Masapol, wala pa umanong nakikitang pagkakamali sa pagbibigay ng gamot at ang gamot na ginamit ay aprobado ng Food and Drug Administration at ginagamit rin sa ibang bansa. Layon ng deworming na alisin ng mga parasitic worms sa katawan ng mga bata para maiwasan ng malnutrisyon at pagkabansot. Base nga sa aming report, less than 1% nga lang po ang adverse event. Yun nga lang po, may naitalang kaso ng namatay pero kinukumpirma nga po namin ito if ito po ay kaakibat ng pagbigay ng pagpurga sa mga bata. Wala namang pagkakamali kasi yung teacher is marami naman siyang binigyan. Nakikiusap po kami sa publiko na wag po nating husgahan, wag muna tayong manghusga at sana hayaan natin na umusad yung investigasyon sa nangyaring ito. At sana ang tingnan natin ay yung kapakanan ng mga kabataan.
Pwede nang iharap sa Sandigan Bayan si Senator Rodante Marcoleta ayon sa mga doktor matapos ma-confine sa PNP General Hospital dahil sa pneumonia at high blood pressure. Ayon sa paggamutan, handa silang tumalima kung anuman ang ipag-uutos ng anti-graft court. Ang balitang A to Z ni Kim Salinas. Maaari nang ibiyahe si Senador Rodante Marcoleta ayon sa Internal Medicine Chief ng Philippine National Police General Hospital. Nirecommend lang po natin siya na for completion po ng antibiotics sa kanya, then anytime po pwede naman na po siyang umarap. Ayon pa sa PNP General Hospital, stable na ang kondisyon ni Marcoleta at kontrolado na rin ang kanyang presyon ng dugo at hindi na kailangang ilipat pa sa ibang ospital para sa karagdagang gamutan. Nahaharap ang senador sa kasong plunder sa anti-graft court. Everyday po nag-submit po kami ng medical report. Okay naman po. Kaya lang meron po pa rin na tumataas pero ngayon okay naman po. 130/90 po. Nauna nang pinagpaliwanag ng Sandigan Bayan ng PNP Hospital kung bakit pinayagang bumisita sina Vice President Sara Duterte at Senador Robin Hood Padilla sa kabila ng kanilang medical recommendation na ihiwalay o i-isolate si Marcoleta dahil sa pneumonia. Clear na po lahat yun. So meron na pong coordination between us and the CIDG. So maayos na po yun sa coordination po namin. Nauna na ring humingi ng paumanhin si PNP Health Service Director Police Brigadier General Portia Manalad sa kanilang pagkukulang na i-require ang mask sa mga bisita ng senador. Tumanggi ang PNP Hospital na magkomento kung ang mga pagbisita ay personal na hiling ni Marcoleta dahil saklaw ng CIDG ang issue sa mga bisita at ang ospital ay nakatutok lamang sa medikal na pangangalaga. Para sa Balitang A to Z, Kim Salinas. Tumaas ng bahagya ang level ng tubig sa Angat Dam sa Bulacan matapos ang mga ulang dala ng Bagyong Inday at Habagat. Sa datos ng Pag-asa, nasa mahigit 156 meters ang water level ng Angat Dam nitong Lunes ng umaga. Bahagya itong mas mataas kumpara sa 155.91 na naitala noong nakaraang linggo. Pero ayon sa National Water Resources Board, nananatili pa ring mababa sa critical na level ang tubig. Ang critical low level ng Angat Dam ay 160 meters habang ang minimum operating level nito ay 180 meters. Sa ngayon, gumagamit din ng tubig mula sa Lamesa at Ipo Dam para sa water supply. Nakikipag-ugnayan na rin ng NWRB sa Metropolitan Waterworks and Sewerage System para tukuyin ang iba pang posibleng mapagkukunan ng tubig habang hinihikayat din ng ahensya ang publiko na magtipid at mag-recycle ng tubig. Hindi pa natin masasabi na komportable na ang level ng Angat Dam kasi sa kasalukuyang level, ito pa rin po yung sinasabi nating lowest na level po na naranasan ng Angat Dam mula pa ho noong mga 2010. Sa ganitong sitwasyon po, ay hindi po ganun karami yung nire-release po na alokasyon ng tubig na nanggagaling po sa Angat Dam. Kasi nga po, may nagagamit na ibang alternatibong mapagkukunan ng tubig. Sumampa na sa 21 ang iniulat na nasawi dahil sa mga ulang dala ng habagat na pinalakas ng nagdaang Bagyong Inday. Ayon sa National Disaster Risk Reduction and Management Council, isa pa lang sa mga nasawi ang kumpirmado habang bine-beripika pa ang 20 na iulat na namatay. Karamihan sa mga nasawi ay nadaganan sa landslides habang umabot naman sa 16 ang naitalang nawawala, 13,000 individual ang napilitang ilikas. Samantala, pinagsasama na ng Department of Justice ang mga findings ng NBI at PNP-CIDG kaugnay ng pagkamatay ng Ateneo student athletes na sina Rene Clerk Baterbonia at Divine Adili. Ayon kay Justice Secretary Frederick Vida, hindi rekomendasyon ang isinumite ng NBI kundi referral report na susuriin kasama ng naunang complaint ng CIDG. Sinabi ni Vida na tinanggap na ng DOJ ang dalawang submission at re-reviewin bilang isang proceeding bago magdesisyon sa susunod na hakbang. Umabot na sa 27 ang nasawi sa malaking sunog na tumupok sa isang sikat na pub
sa Bangkok, Thailand. Ayon sa mga opisyal, mahigit 20 pa ang nasugatan at nasa kritikal na kondisyon sa ospital. Nagsimula ang sunog mag-aalas 12 ng gabi ng Linggo. Binisita ng Thai Prime Minister ang lugar ng insidente nitong Lunes. Itinuturing ito na isa sa mapaminsalang sunog sa isang establishmento sa Bangkok sa nakalipas na mga taon. Patuloy namang iniimbestigahan ng mga otoridad ang sanhi ng sunog. Welcome home, Alex! Balik bansa na si Pinay tennis sensation Alex Ayala, kung saan sinalubong siya ng Heroes Welcome sa NAIA Terminal 3 nitong linggo matapos ang makasaysayang performance sa Wimbledon sa London. Si Ayala ang kauna-unahang Filipino na umabot sa round of 16 sa isang Grand Slam singles tournament. Naitala ng 21-year-old tennis star ang kanyang pinakamagandang kampanya sa Grand Slam bago matalo ni Jasmine Paolini ng Italy sa 3 sets sa last 16. Sa kanyang ika-6 na Grand Slam main draw appearance, tinalo rin ni Ayala ang defending champion ng Wimbledon na si Iga Swiatek ng Poland sa ikatlong round. May fan meet naman si Ayala sa Miyerkules sa Glorieta Center sa Makati. Matapos ang maikling pag-uwi ay sasabak naman si Ayala sa Mubadala DC Open, isang WTA 500 tournament sa Washington mula July 27 hanggang August 2. Susunod din niyang lalahukan sa Canadian Open sa Toronto mula August 1 hanggang 13. Samantala ngayong gabi po pinarangalan sa Malacanang si Alex Ayala matapos nga ang kanyang makasaysayang Wimbledon run. Pinangunahan ito ni Pangulong Marcos at ng First Family at binigyan ng special homecoming reception. Layo ng pagtitipon na kilalanin ng natatanging ambag ni Ayala sa Philippine sports. Nagtala si Ayala ng bagong career high sa WTA rankings na umabot sa world number 28 na pinakabagong listahan na inilabas ngayong araw. Marami pong salamat sa napakagandang pagtanggap sa akin at pagtanggap sa aking pamilya. I have to confess, I normally do not get very nervous when I have to talk, but today is the exception. Thank you, Mr. President, for this special honor and for the warm welcome. I never in my wildest dreams would I have thought that I would be having dinner here at Malacanang. I feel like all the hard work that I've done is seen. Sa aming pagbabalik, Miss Universe 2022 Arbany Gabriel, nanganganib nga bang malaglag sa Project Runway debut? Arbany, aminadong nahirapan sa challenge? Huwag bibitiw, tutok lang sa Balitang A to Z! Hindi naging madali ang debut ni former Miss Universe Arbany Gabriel sa Project Runway. Sa unang challenge ng Season 22, ipinakita ng Filipino-American designer ang recycled denim ensemble na may statement hood. Ayon kay Gabriel, buong puso niyang inirepresenta ang kanyang sarili, paninindigan at trabaho bilang designer. Ipinakilala rin niya ang sarili bilang Miss Universe 2022 title holder na matagal nang may passion sa fashion design habang binigyang diin niya ang kanyang Filipino roots. Pero hindi ganap na napabilib ni Gabriel ang mga hurado. Ayon kay supermodel Tyra Banks, wearable ang outfit pero hindi ito as inspiring at masyado anyang safe. Sinabi naman ni host at head judge Heidi Klum na medyo boring ang design at hindi sapat para sa isang design reality competition. Dahil dito, nanganganib ma-eliminate agad si Gabriel sa kanyang unang salang sa show. Umaasa naman ang Phil-Am Beauty Queen designer na mabigyan ng ikalawang chance para mapatunayan ang sarili. Si Gabriel ay isa sa 22 designers na kalahok sa bagong season ng Project Runway na mapapanood sa Disney Plus at iba pang platform. Good luck, Arbany! Mga ka-A to Z, alam niyo ba to? May bago na naman sa TikTok trend. Pero dahil hindi ka marunong sumayaw, sumabay ka na lang sa pagkanta. Panoorin!
dong, diggy 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 dong, diggy 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 dong, diggy diggy ding dong. Dong diggy 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 dong, diggy 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 dong, diggy 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 dong, mapapa napapahulala sa dilim pa. Lala, kung kayo po ay may kwentong kakaiba, mga kwento ng pag-ibig o storya ng inspirasyon at pag-asa, maaari itong ibahagi. Sumali sa ating Facebook group na Balitang A to Z, panoorin ang replay ng ating programa at sundan ang ating social media pages, hanapin ang Balitang A to Z. Ang ating pabaong quote of the night ay mula sa jurist na si John Henry Wigmore. Ang sabi niya, walang mas mainam na pagsubok sa katotohanan sa ilalim ng batas, kundi ang matinding pagsusuri ng mga testigo. At yan ang mga balita at impormasyon, mga kwentong may dalang inspirasyon na tinutukan ng Balitang A to Z. Ako si Barbie Mulak, maging maalam, makialam. Magandang gabi sa iyo, Pilipinas.